Game 2 ng Celtics versus Heat. So, anyari, paano na-upset ng 8-seeded Miami Heat ang number 1 seed na Boston Celtics? So, for context, ang Boston Celtics kasi, the way they execute their offense through half-court, minamaximize nila yung gravity ng stars nila and ng shooting ni Kristaps Porzingis. So, sa play na to, si Peyton Pritchard may hawak ng bola, pero imagine niyo na lang, ibang player like Jaylen Brown, Jason Tatum, effective din naman kahit sa iba. So, usually, pag nilagay mo si Kristaps Porzingis rather, sa play kung saan siya yung nagsiset ng screen or ng pick and pop, kapag napersa mo yung defense to put 2 on the ball, like this, okay, dalawa ang mita, okay, Peyton Pritchard, ngayon may advantage ang Celtics. Since shooter si Kristaps, afford nila na ilagay si Kristaps sa 3-point line. So there's 4 Celtics players na nasa perimeter against 3 Miami Heat players. Na ngayon, essentially, iso-zone nila to, yung 4 versus 3. Okay, there's going to be someone stunting or hedging Kristaps Porzingis, tapos si Bam Adebayo, i-splitin niya ngayon yung gap between Brown, Horford, same with Tyler Hero. Okay, Horford, White, and actually nga, pati dito. Okay, so nilalagay mo yung defense sa sitwasyon na nai-stretch sila ay nadi-distort and dun ka makakapag-take advantage bilang Celtics. So ngayon, nung game 1, dun nakakuha ng puntos ang Celtics. Pick and pop kay Kristaps. Okay? And now, pagkatapos ng pick and pop kay Kristaps, magpa-flow sila into something else. Okay? Derek White, 2 on the ball. Ngayon, Caleb Martin, okay, in-split niya yung gap between Brown and Tatum. So ngayon, longer close out. Mas malayo travel ni Caleb Martin para makalapit kay Jason Tatum. And yun yung ginamit ni Tatum para makadrive sa gitna. So ngayon game 2, ang adjustment ng Miami Heat, i-switch nila lahat ng ball screens. So kung makikita natin dito, hawak ni Jaylen Brown, magsaset si Kristaps ng ball screen. Okay? Ngayon, nag-switch na ang Miami Heat. Instead of hedging or putting 2 on the ball. Kung makikita nyo rito, si Caleb Martin nakaabang na. Pero si Bam Adebayo immediately nag-switch siya kay Jaylen Brown and si Jovic, magsistick siya kay Kristaps. Alalay ngayon yung weak side. Just in case lang na mawala sa posisyon si Jovic. So kung makikita natin, nag-step up si Adebayo kay Jaylen Brown. Okay? Ngayon nakita ni Jaylen Brown, okay, merong lane sa gitna para ibigay kay Kristaps. Pero nag-switch si Jovic, na-steal niya yung bola. So, ang ginawa ngayon ni Joe Mazzulla, coach ng Celtics, again, dalawang magaling na coaches, si Spoelstra at si Mazzulla. So, normally, magkakaroon talaga ng in-game adjustment. Early in the third quarter, kung makikita natin, 10:59, third quarter, may adjustment na agad ng Celtics. So, ang ginawa ng Celtics, alam nila mag-switch sa ball screen sa Miami Heat. So, ngayon, nagpapadala sila ng isa pang player. So, kung makikita natin, okay, tanggalin muna natin sa picture si Jaylen Brown at si Tyler Hero. Kung si Derek White at si Kristaps Porzingis yung magbo-ball screen dito, magpi-pick and roll. So, ang mag-switch kay Kristaps, si Caleb Martin na 6'7", si Jovic sa bola. Okay? So, bilang Celtics, gusto mo na si Tyler Hero na 6'4" or 6'3", yung mapunta kay Kristaps instead of Caleb Martin, an actually decent defender. So, ang ginagawa ng Celtics, magsaset muna sila ng screen, okay, Brown tsaka Derek White, para mapunta si Hero kay Derek White. So ngayon, kapag nag-set si Kristaps ng pick kay Derek White, ang masiswitch ngayon kay Kristaps, si Tyler Hero, smaller defender. So ngayon, nakita nila yon, nag-take advantage sila, nilagay nila kay Kristaps sa ilalim, pero based sa history ni Kristaps Porzingis, ginawa na rin to sa Dallas dati. Si Kristaps Porzingis, isa sa mga weakness niya, hindi siya ganun kagaling mag-take advantage ng switch against smaller defenders. And isa pang bagay na nagagawa nitong tactics na to ng Miami Heat na i-switch yung ball screens. Ngayon, essentially, yung Celtics, nagma-matchup hunt sila. Okay, so ano yung pagma-matchup hunt? Okay, naglalaro ka deliberately to attack a specific defense na hindi naman talaga identity ng Celtics. Kasi itong Celtics team na to, magaling sila sa half-court. Kapag nagsaset sila ng play, mina-maximize nila yung gravity ni JT, ni JB, and ni Kristaps. Si Derek White and si Holiday nagpe-playmake kapag kailangan. So ngayon, na ma-matchup hunting ang Celtics, napapersa ngayon sila sa mga tira na one-on-one and wala sa flow ng offense. Kung makikita natin dito, Jrue Holiday, one-on-one si Jaime Jaquez, Kristaps Porzingis, tao si Martin, diba? Hindi man lang malabanan yung box out. So, yun yung nangyari doon. Kaya nanalo ang Miami Heat. They forced the Celtics to play a certain way na hindi sila equipped pa so far this series. So, ewan natin kung makakapag-adjust ng Celtics. Baka mas gamitin nila si Horford sa Game 3. Or baka sa Game 3, instead of making Kristaps a popper, baka gawin nilang short roll.
Instead na dito nila ipop si Kristaps Porzingis, dito nila ilagay ala Draymond Green. So, hindi natin alam. Itong game na to, ito yung nagpapatunay ng coaching ability ni Erik Spoelstra. And props to the Miami Heat for winning this game.